sales of firecrackers have started to pick up in the country's firecracker capital, Bocaue, Bulacan, a week before the New Year revelry. And authorities continue to impose safety standards for all vendors in the area. And reporting to us live tonight is mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, kamusta ang sitwasyon dyan? Good evening and Merry Christmas. So far, nanggaling kasi tayo ng Bocaue, Bulacan. And then nandito tayo sa isa pang part pa rin ng Bulacan kung saan hile-hilera pa rin yung mga nagtitinda, yung mga stall ng paputok. And so far, regular pa yung pricing nila. Pero ang nasabi rin kasi sa atin, yung price range na meron sila ngayon, pwede agad tumaas anytime around 10, 20 pesos or 50 pesos. Pero for example, itong mga nasa likuran ko, meron dyan yung mga sawa, tsaka yung yung mga sinturon ni Judas. And sila kasi, yung for example, 500 yards, may ilang mga tindahan pa na 1:1 pa ang presyo. So 500 yards, 500 pesos. 1,000 yards, 1,000 pesos. Pero yung ibang mga stall, meron ng nararamdaman na pagpatong na doon. So pwede na mangyari 500 yards, around 1,200 pesos. For the rest, ganun din yung mangyayari. Yung ilang mga sale pa rin naman yung mga presyon. For example, yung mga fountain. Actually, namili rin tayo para mapakita natin. Etong mga fountain, ito yung maliit, ito yung mga malalaki. Yung mga maliliit, ang price range siya around 25, may 35, may 40, may 50 pesos. Yung mga malalaki naman, 100 to 150 pesos yung mga tricolor. Meron din yung mga giant na mga fountain, mga around 3 minutes siya, mas matatagal na to, 750 to 800 pesos. Pagdating naman doon sa higad, ito bumili tayo ng higad eh. Ito yung parang maikli na sinturon. So ito parang around less than or 100 rounds lang ito. So 100, may 120, may 150 pesos. Ang nasabi rin sa atin na so far, yung pagtaas ng presyo kasi nila, lalong-lalo na pagpapalapit na ang disperas ng bagong taon, isang factor dyan is yung demand at saka yung supply nila. So kung itong likuran natin, 24 hours na kasi silang mga nagtitinde. Kung yan nakikita pa natin puno pang sa ngayon, pagka lumalapit na raw before the New Year, mauubos na yan. So pwedeng tumaas na yung presyo. And ang nakaasabi rin sa atin, yung ibang paggawaan daw kasi ng mga paputok, naapektuhan daw ng mga lumipas na pagbagyo sa mga lumipas na buwan. Kaya possibly kung meron ding pagtaas ng presyo, para rin daw makabawi sila. So kanina umaga sa pagpunta natin sa Bocaue, Bulacan, marami na agad ang nagbukasan. 24/7 na sila magiging open hanggang ang bisperas ng bagong taon. Oo, so Merimon, marami na bang nag-take advantage ng mga murang presyo pa ng mga paputok dyan? Pauline, may nakausap tayo nang galing pa ng Quezon. Bumiyahe lang sila papunta dito, 6 hours, meron pa nang galing ng Bataan, bumiyahe lang din sila papuntang Bulacan para lang daw makapamili ng kanilang paputok. Yung nanggaling ng Quezon, alam daw nilang mura talaga kasi sa Bocaue compared sa kung bibili sila doon sa Quezon. So yung imbes na yung extra budget daw nila, mapupunta lang daw sa mataas na presyo ng paputok, lalagay daw nila sa gas, tapos the rest daw ng budget nila sa mga paputok nila bibilhin. Pero same din naman, for example, dito sa isang side naman ng Bulacan, dito along San Miguel kasi ito ganyan karami yung mga paputok. And yung pagpatong naman nila ng presyo, since humahango rin sila, kumukuha rin sila ng supply, hindi pa naman ganun ka sobrang taas ng patong nila. Pero yun nga, still, possibly sa mga susunod na araw, pwedeng magpatak na talaga sila ng pagtaas ng presyo. And ang isa sa pinaka-protocol na mahigpit na binabantayan ng pulisya, bukod sa mga ipinagbabawal na paputok, ang dami niyan. Usually yung Goodbye Philippines, yung Plapla, ang Boga, bawal pa rin yun. Meron na rin mga bagong pangalan ng mga paputok na illegal at delikado raw ito. Kasama na dyan yung Curly and Sara Diskaya, Senator Amy, Tino, Juan. So yan yung ilan sa mga binabantayan nila na dapat hindi raw maibenta dahil una, delikado plus illegal daw ang mga ito. And ang isa rin na nakita natin, for example, dito rin, meron silang mga balde ng tubig para in case lang na magkaroon ng aberya, meron silang pang-responde. Pero still, ang protocol sa mga tindahan ng paputok, bawal ang paninigarilyo within the area, bawal din ang testing ng mga firecracker. Ako, marami na palang pangalan na bago, mga bawal na paputok, no? But for now, maraming salamat para sa report na yan at Merry Christmas sa'yo. Mobile journalist Merimon Reyes reporting to us live from Bulacan.